Masayang araw po mga ka-PL nang dahil po sa nangyaring lindol sa Kamindanawan mga kababayan na ang pinaka-epicenter ay General Santos ay nagpunta po si Junior Bangag. Pero sa kasamaang palad, mga kababayan, eto na naman tayo, pambira, magtawanan na naman tayo nito. Nabastos po si Junior Bangag sa General Santos, mga kababayan. Andyan lang, ang lapit lang po. Kumbaga, siguro mga 3 dipa lang po ang layo niya mula po doon sa mga taong sumisigaw na Marcos, isoli mo ang pera namin. Walang iya ka, sabi dito sa video, mga kababayan. Ninakawan mo kaming mga Pilipino. O kapag sa Tagalog pa, mga kababayan, Bisaya ho kasi ang salita. O kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na po sa inyo para ma-enjoy nyo na itong video habang pinanunood po ninyo, mga kababayan. O eto na, panoorin na po natin ang video para hindi po kayo mainip. O eto na po. Bilang po. Magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Kasalukuyan nandito ang ating mahal na Pangulo. No, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo. Siguro dinudumog niya ng mga fans. O ayan, kumbaga sa Tagalog pa, mga kababayan. Sabi niya sa Bisaya pala, lisod na kayo ang Pilipinas, naglisod na kayo midire. O kumbaga sa Tagalog, naghihirap na po talaga ang Pilipinas, naghihirap na rin po kami dito. BBM, ibalik mo ang kaban ng bayan, sabi niya. Harap-harapan po. Walang takot si ate na sabihin niya yun, mga kababayan. Di tulad ng mga, no? Basta iba talaga kapag ka Mindanawan, ang tapang na Mindanawan, iba talaga, mga kababayan. Ito, totoo, sinasabi ko ho yan. Pasintabi po sa mga kaibigan kong nasa Visayas at saka sa Luzon, ano ho? Mga Katagalugan, yung pure na Tagalog ha. O, iba talaga, ang tapang talaga ng mga Mindanawan, mga kababayan. Ibalik mo ang kaban ng bayan, tapos Bisaya. Ibalik ang mong kwarta, Tagalog. Ibalik mo pera namin, Marco. Grabe si ate, mga kababayan. Ang tapang. Yung pangalawang video naman, na idinugtong ko, yan, sa video pinanood niyo po kanina, sa airport pa lang, mga kababayan, wala pong wala pong natuwa nung dumating siya. Hindi mo lang po pinagkaguluhan samantalang si BP Inday Sara sa isang simpleng covered court lang yata yun. Nako po, talagang pinagkaguluhan po. Pawis na pawis ang aming Inday. Di baling pawis na pawis, maganda pa rin naman. Hindi tulad ng isang mama dyan, walang pawis pero ang pangit. Hindi. Gwapo naman po. Pangit lang ng ugali. Di ba, mga babayan, kakahiyayan, ano? Harap-harapan. Nariyan ka lang, oh. Sinisigawan ka na ng mga tao, Junior. Hindi ka ba nahihiyayan sa sarili mo? Ewan ko kung sino, maliban sa'yo,
Ewan ko sino pang ibang mga presidenteng nakatanggap ng ganyang pamamahiya ng mga kababayan. Partida, hihingi pa ng tulong yan, mga kababayan. Siyempre, nakalindulan nga manghihingi ng ayuda. Kung meron mang bigas, mga ganyan. May pangkaraniwan po. Ayan. Pang mahirap talaga. Ganyan po ang tingin nila sa atin. Hihingi ng ayuda. Kung may cash assistance, mabuti. Mapagawa nila yung bahay nila na durog. Tubig, mga pagkain nga, mga kinakailangan talaga. Manghihingi yan Pero hindi niya po matiis yung galit niya. Nilabas niya po talaga mga kawayan. Lisod na kayo ang Pilipinas. Naghihirap na ang Pilipinas. Sabi niya ganun. BBM, ibalik ang kaban ng bayan. Hindi masinabing magnanakaw, pero parang ganun na rin. BBM, ibalik ang kaban ng bayan. Magnanakaw ka. Walang ganun, di ba? Walang dinugtong. Pero, yun na rin po ang kahulugan nun ba't nasa kanda kay BBM ang kaban ng bayan? Kinuha niya, ninakaw niya. Di ba? Matalino dito si ate. Di ba? Nagpunta ka pa kasi dyan Ikaw naman, junior Ba't ka pa nagpunta sa General Santos? Mindanao yan. Baka akala mo, Ilocos yan. Hindi ba? Mindanao yan, junior. Ano ba ang Mindanao? 99.9% po yata. Galit ho sa inyo. Nagpunta ka pa dyan. Yung mga tao, mainit ang ulo kasi gutom, uhaw, nasira pa yung bahay. Putang ina talaga, di ba? Hindi man natin trahedya yan gawa ng kalikasan yan Pero nagpunta ka pa dyan, hindi mo inisip ng mga tao dyan, gutom. Pag gutom ang tao, mainit ang ulo, lalo na uhaw pa. Wala pa pera, wala trabaho. Ang init ng ulo niyan. Nasira pa yung bahay, nagpunta ka pa dyan. Ikaw tuloy ang napagbalingan ng init ng ulo nila. Hindi ka talaga marunong mag-isip no? Di ba? Kahit naman siguro sa lugar ninyo, sa Ilocos, halimbawa kung lumindol man, baka ganyan din ang maririnig mo sa mga mismong kababayan mo. Sa Mindanao pa kaya, nagpunta ka pa talaga. Para mapawi mo ang galit ng mga taga Mindanao? Hindi. Lalo kang kinagalitan. Hindi ka talaga marunong mag-isip Hindi ka na lang nagpadala doon ng mga bulto-bultong pagkain para matuwa yung ating mga kababayan. Tapos, naggumawa ka na lang ng video. Total vlogger ka naman noon pa bago ka pa nadalo. Vlogger ka naman. Gumawa ka na ng video sa mga taga Jensan. Hindi ko na po ninais na pumunta dyan. Nagpaabot na lang po ako ng tulong kasi baka mamaya pag pumunta ako dyan, pagbalingan ako ng init ng ulo ninyo. Ganon. Gumawa ka sana ng video. Ganon na lang sana. Kasabihin sa'yo na tao, buti alam mo. Kaso hindi, lakas ng loob mo Nagpunta ka pa rin talaga, nagpakita ka pa, alam mo naman, ang dami mong palpak. Daming korupsyon sa administrasyon mo. Ginigipit mo pati ang mga Duterte, mga aliado ng mga Duterte, ginigipit mo. Sino hindi magagalit sa'yo na taga Mindanao? Ang bobo lang, no, mga kababayan. Hindi mo mag-isip. Hindi ka muna nanligaw bago ka dumiretsyong pumasok sa bahay nila. Nagalit po yung mga biyanan. Dapat manligaw ka muna. Bumawi ka. Paano? Ayan, maraming damage. Paayos mo mga bahay nila. Di ba? Ganon. Babango ka ron. Kaso, wala ka pang nagagawa. Wala ka pang napamimigay na tulong. Pumunta ka na. Di nakatingip ka ng pambabastos. Tapos sasabihin na naman ng mga animal, na mga buhayang, mga vlogger mo. Mga buhaya, mga vlogger mo kasi. Saan pa galing yung binabayad
hindi sa buhaya. Sabihin na naman ng mga buhayang vlogger mo, ganyan kabastos ang mga taga Mindanao, ganyan kabastos ang taga General Santos. Yan ang ibibigay po nilang naratibo, mga kababayan. Kaya inunahan ko na. Kung hindi ka bastos-bastos yan, hindi binastos yan. Ganun lang kasimple yun. Napakaraming presidente na nagpunta ng Mindanao. Nabastos ba ng ganyan? Hindi. Kasi hindi ka bastos-bastos. May mga palpak, hindi naman tayo perfecto ang isang administrasyon, pero hindi ganito kapalpak. Di ba? Di parang napagsabihan din siyang magnanakaw siya kasi pinababalik sa kanya yung kaba ng bayan, pati ang pera. Siyempre, kaba ng bayan, pera yan eh. Di ba, mga kababayan? Wala. Kay Inday Sara sa kabila, naku po, parang piyesta. Partida, wala pang pondo ang OBP Kapiraso lang po ang pondo niyan. Pero nagagawan po ng paraan. May mga tumutulong siguro kay BP Inday na mga kaibigan ng negosyante kung halimbawa man mag-fundraising ang OBP, isa po ako sa tutulong diyan, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Nako. Magagalit nito, magagalit o matatawa na parang magagalit ang mga ang mga naghahanap ngayon kay Bato. Ayon po dito, mga kababayan, sa isang Facebook page na ang pangalan ay Pitik ni Kitsoy in Tagum. Ayan, taga-Tagum malamang itong si Pitik ni Kitsoy. Ibig sabihin pa, kilala, maraming nakakaalam kung ano ibig sabihin ng pitik. Sa mga hindi po nakakaalam, ito ipapaliwanag ko po sa inyo. Kapag yung camera nung araw, hindi mga bago, yung mga mamahaling camera, kasi cellphone lang gamit natin eh. Yung camera yung, di ba, pumipitik yun? Yan. Pitik. Pitik po na ang uso ngayon sa mga kasing edad ko na hindi alam ang ibig sabihin nitong pitik. Mas matanda po sa akin. Yan po ang ibig sabihin ng pitik. Photographer. Yan. Ito na, mga kababayan. Basahin ko na kaagad. Ayan. Senator Bato spotted at Tagum City. Ang dami naghahanap kay Bato. Ilang daan libo yun? Nakapulisan? Ang naghahanap kay Bato? Wala bang pulis sa Tagum? Kung totoo man ito lilinawin ko lang. Kung totoo man ito, pero sabi ko kanina, ang pangalan ng page, Pitik ni Kitsoy. Yung Pitik po, yung photographer. Napicturan po si Bato. Kaya ayan, namataan po sa Tagum City at kumakaway pa. Tuloy, Senator Ronald Bato de la Rosa was spotted riding a motorcycle through the vibrant streets at Tagum City, mga kababayan, capturing the attention of residents and passers-by alike. Ayan mga kababayan Eto pa, uling basa. Yung mga naghahanap kay Bato, pupuntahan nyo na sa Tagum. Hindi nyo po matutupad ang trabaho ninyo pag hindi po ninyo mahuli-huli itong mama na ito. Ang tanong, kung nasa Tagum pa ba? Isa-isahin po natin mamaya ang picture. Apat na picture po ito. Diyan sa inyo, hindi nyo po kita. Isa-isahin po natin. With his signature presence and down-to-earth demeanor, Senator Bato's unexpected appearance added excitement and energy to the day, leaving many delighted by that chance encounter. Ayan. Unang picture, mga kababayan. Pak! Di ba? Kita nyo? Hi! Nandito lang ako. Wala ako sa labas ng bansa. Kung totoo man ito. Ulitin ko
Kung nasa Tagum man si Bato, di mabuti. Pero kung wala tayong magagawa. Kung totoo man ito, mabuti. O, para sa mga naghanap sa kanya, nariyan sa Tagum lang. O, di ba? Kung hindi, at least, mga kababayan, itong usap-usapan, dito sa social media ngayon, makaklaro natin kung may katotohanan ito o wala. Pero ayon po sa kumakalat na ito, totoo daw na nasa Tagum. Kita ko mo ni picture. Ayan, Ayan ang pangatlo, mga kababayan, may mga kasama siya. Ayan. At ito, pang-apat. Ayan po yung motor niya. Tama ba? Ito ba yung motor niya? Sa mga nakakakilala kay Bato, ito ba talaga motor niya? Ako kasi, hindi naman natin nakita si Bato na na nagmumotor Pero yung mga yung mga puno niya na nasa gitna ng kalsada, mga kababayan, itong Center Island na ito, mayroong mga puno, di ho ba? Mga palm tree ho yan. Tagum talaga yan. Dinadaanan ko po lagi yan Tagum talaga yan. Okay? Yan lang naman po, mga kababayan. Yan meron na silang idea kung nasan si Tagum. Sa Tagum. Nasan si Bato? Nasa Tagum. Di ba, mga kababayan? Kaya diyan na sila. Kaso, kung totoo ba ito o hindi, kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan, kung may katotohanan ito o wala. Okay? Ito pa, isa pang video. Video pa rin, mga kababayan. Itong tungkol naman po, sa mga bigas na natanggap ng mga taga-Jensan na tinamaan ng lindol, mayroon na po daw mga kuto. Nako, nakakaawa naman yung ating mga kababayan. Wasak na nga ang tahanan. Walang matinong matulugan kasi matutulog ka sa bahay mo, basag na yan Doon ka sa labas, malamok. Walang kuryente, napakainit. Kawawa, makakatulog kay mga bata niyan. Tapos yung bigas na pinimigay di umano, mga kababayan, daming kuto. Ito, may video naman po Hindi naman siguro ito AI. Dalawang video po ito, pinagdugtong to pa rin Ito na. Nangatay na nga lang ganig bugas ang gobyerno. Lawa. Yung bugas nila, naikuto. Dagat kilisan matay ng kuto. Dagat na lang daw ang kilis matut pa sa ilahan na nakakuha So nanghatag tuod mayo pasalamat pero mo pud lagi agwantahon na to pagkaon. Tanawa pitindekana gyud Sana. Credit sa SWD gobyerno credit sa gobyerno. Relief supply not for sale. Not for sale lagi pero di mo po ni mahalin. Mauday ning gihatag ayuda diri sa ni Bongbong Marcos diri sa Jinsan. Karon lang gyud adlaw. Diyos ko Lord, nanggahi nya. Bas mo tigingin sa mga daw nakakuha ani nga mga donation basing kislan log ikasampo. Ligyapon daw makaon. Nanggahi nawa bunal ako sa nanggahi bro magbato. Unsa man ni klase nga bugas ni? Urang bato nunsa man nanggahi. Gago. Gyud. Perting bukbuka kita ninyo na dayon sig tahok. Bukbuk niya. Iskulo di malungag. Perting laguma. Bro yang ginayon nga tag 20 kilo. Just may na wala gibalik gipanghatag. Bro, di na gyud makaon bro na stuck na gyud ni ba? Kita nyo na, mga kababayan. Bukbuk, kuto. Di ba yung pinaka-dumi ng bukbuk parang siyang pulbos? Nahalo na po sa bigas. Ipapakain nyo po yan sa tao? Ano sila? Aso? Pang-aso na lang. Putang ina. Masarap pa kinakain ng aso ko. Pagkain talaga ng tao na binibili ko. Minsan yung mga namin, yung mga tira namin. Di ba? Mga kababayan, pagkain pa ba ng tao yan? DSWD. Ano pangalan niya? Si Gatchalian din. Yung nasa DSWD ngayon. Sir, ano itong pinamimigay ninyo sa taga-Jensan?
Totoo ba ito? Ba, imbestigahan niyo po ito kung totoo ba, mahiya-hiya naman po kayo. Putang ina naman, pati ba naman bigas? Ipapakain niyo sa tao na maraming bukbok? Sabi nung isang lalaki, ang ihuhugas na lang daw po nun, tubig dagat para mamatay yung mga kuto o yung bukbok. O, di ba, pag ang aso ho, sa probinsya sa amin, pag ang aso ho, may mga kuto, araw-araw po nililigo yan sa dagat, namamatay po ang kuto. Kaya panghugas na lang daw po nila, tubig dagat para mamatay ang kuto, lumutang, makain, kawawa naman. Grabe talaga ho. Ayusin nyo naman po mga mga madam at sir. Maawa naman po kayo sa ating mga kababayan. Meron naman pong sapat na pondo. Huwag naman pong ituring ninyo ang mga tao na hayop. Mga tao po sila. Mabuti pa po sa inyo yung mga simpleng vlogger lang na hindi nagkaroon ng maleta. Namigay ng mga bigas. Diyos ko po, na kasasarap na bigas. Hindi tulad nito, kita niyo na may kulay, mga kababayan. Kulay brown na, di ba? Nakita niyo po kanina. Ang dami ng ipot ng kuto o ng bukbok. Bukbok na ho. Diyos ko naman. Sa mga pagnanakaw ninyo, takina, naglalakihan ng mga ninanakaw ninyo Ay, maleta na yan Hindi ba nakaw yan? Ano yan? Regalo? Di ba, mga kababayan? Kalalaki ng mga ninakaw ninyo, pero titipirin ninyo ng tao sa pagkain. Ba, mahihahiya naman kayo. Mga kababayan, mga taga-Jensan, kung may nakakapanood man itong video ko, magtatanong po ako sa inyo. Lalo na kayong mga tinamaan ng lindol. Bagay, lahat naman tayo tinamaan ng lindol. Sa amin, tinamaan din 6.7 magnitude din kami, pero wala naman na damage masyado sa amin. Sa Davao City, meron din. May lindol din doon. Hindi ko alam kung may na-damage. Mga taga-Jensan, mananahimik ho ba kayo? Hindi ba kayo mag-iingay? Gamit ang inyong social media account na kundinahin ang mga korupsyon na nangyari sa Pilipinas? Tatanong lang naman po nagtatanong lang. Hindi ba kayo mag-iingay? Sabi ko, klaruhin natin yan Baka mamaya may mga tanga dyan na mga tauhan labangag. Mamasamain ang pagkakaintindi. Di ba mga kababayan? Sabagay, hindi naman po nalingid na sa ating kaalaman. Tulad ng mga kinanta ni Saldico na sila ay nagnakaw. Po ba, mga kababayan? O ito, huling balita po. Kapapasok lang kasi. Isasaglit ko lang, mga kababayan. Si dating Governor Chavit Singson, mga kababayan, inuli na. Inaresto na. Pero bakit ako natawa? Inatawa po ako sa kaso. Maliit pa sa kuto. Ito, breaking. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson was arrested. Arrested on Thursday afternoon over a cyber libel case according to a police report obtained by the Inquirer, mga kababayan. Chavit Singson arrested over cyber libel, mga kababayan. Natawa ako. Cyber libel, ilang counts kaya ito? Kayang-kaya yan. Pinagtawanan lang ito ni ni Ninong Chavit, mga kababayan, Kasuhan nyo ng matindi. Kung kaya nyo, di ba, mga kababayan? Kung kaya nila. Ito, tuwan-tuwa na ang mga bangag vlogger. Inaresto na si Chavit Singson, isa sa maingay. Uror. Barya lang yan na kaso sa kanya. Ganyan kababaw
ang inyong mga kaligayahan. Kaya nagpapaniwala kayo kahit na ang presidente ninyo bangag. Di ba, mga kababayan? Kaya nga tayo tumiwalag sa grupo ng mga BBM vlogger bangag noon eh. Alam na po ng karamihan niya sa inyo. Alam na po yan. Kami, hindi nila maharlikaya, magkasama kami niyan sa isang grupo. Totoo yan, mga kababayan, magkasama kami niyan sa isang grupo. Yun nga lang, nauna siyang bumaliktad, umalis, kasi nauna niyang nalaman ang mga kuratong baliling na galawan nila, mga pagnanakaw nila. Tayo, inaway pa natin si Marlica nun kasi akala natin nagpaparatang lang. Later on, nalaman natin, ayun, totoo nga. Ayun. Kasama niya na tayo sa mga pagkikipaglaban. Di ba? Tuntua sila dyan, mga bangag vlogger. Palakpakan ng mga tanga. Itangin na, pang vlogger lang yan na kaso eh. Di ba, mga kabayan? Mga vlogger, siyempre, tatakot na eh. Pobre lang eh. Ito mayaman man yan. Yakang-yakang labanan ng kaso niya, mga kababayan. Di po ba? Pero, pasalamat kayo, mga bangag vlogger. Hindi kayo kinakasuhan ni BP Inday Sara kasi hindi balat sibuyas. Hindi kayo kinakasuhan ng mga Duterte kasi hindi balat sibuyas. Hindi katulad ng karamihang mga DDS vlogger kinakasuhan kasi yung mga Panginoon ninyo mga balat sibuyas. Di ba, mga babayan? Tangina, lumabas kayo sa pagiging politiko kung hindi nyo kayang tanggapin ang mura sa inyo ng mga tao, mga putang ina nyo. Di ba? Ayos, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.